Lagay ko na rin tong kangkong. Sarap ng feeling. Ano to? Hello mga kapapakamusta kayo and welcome back ulit sa akin channel. Ayan, so may ulam na ba kayo ngayong araw? At kung wala pa, so tara samahan niyo ako sa pagluluto ng ulam ngayong tanghalian, okay? Siguro nung elementary, yung last na tikim ko sa ulam na ito, okay? Ito yung sinigang sa bayabas. Kasi sa mga probinsya ay laging maraming bayabas. Kaya ginagamit nila yung na pang-paasim or pang-palasa sa mga ulam. Kaya ang susubukan natin ngayon ulit ay yung sinigang sa bayabas, okay? Ayan. So, dito ako magluluto sa palayok. Ito yung binili ko yung palayok. Kasi gusto kong itry na magluto sa palayok. Kasi sabi nila is masarap daw pa nagluluto sa palayok. Kaya magsisigang tayo ngayon sa palayok na aking binili. Okay? So, hinintay ko pag dumating itong butane stove na binili ko. Ayan, nag-effort pa akong bumili ng stove. Kasi doon sa likod, lalo na pag maulan, hindi ko trip kasi magluto or kumilos pag basa yung paligid. Yung inaapakan ko, halimbawa, basa yung chinilas ko. Tinatamad ako pag gano'n. Kaya bumili pa ako ng butane para magamit ko dito sa loob. So, di ba? Ayan, so ito yung mga sangkap natin. Meron tayo ditong bawang, sibuyas, kamatis. Bumili lang ako ng isang maliit na bangos. Ayan, kasi para kumasya dyan sa palayok natin. At meron tayo ditong gulay na labanos, okra, kangkong at siling haba, panigang. Okay? So, hindi ako nagagamit ng talong sa aking sinigang. Okay? Sa aking palayok, oh my God. O, di ba? Kumukulo na siya. Ayan. So, yung butane ko, akala ko paubos na. Hinintay ko pa siyang maubos. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ng apoy. Ayan. So, ilalagay na natin tong mga paunang sangkap. Bawang sibuyas. Ayan, papakuloan na natin yan. Tapos kamatis. Ayan. Hindi tayo dyan magigisa para mas healthy yung sabaw natin. Ayan, sigang lang tayo ng pang-probinsya. Kasi sa probinsya is hindi na nila yan ginigisa. Okay? Palambutin muna natin yan. Maglagay na tayo dyan ng asin. Ayan. Isang cup lang. Isang ano lang. Ayan. Mamaya dadagdagan pa natin ng tubig. Okay, cover muna natin ulit yan. Ang ganda ng aking palayok. Punasan lang natin. Ayan. Kung hindi nyo alam, masilan ako sa gamit. Ayaw ko yung may mga damage. Ayaw ko yung pinapagamit sa iba. Hindi ako nagpapahiram ng gamit sa iba. Madamot ako. Kasi nga maingat ako. Hindi ibig sabihin na ayaw mo magpahiram, madamot ka. Pinoprotektahan mo lang yung gamit para hindi masira. Kasi pag nasira naman, hindi naman nila babayaran yan. Yan. Ang sarap magluto. Nakaka-excite magluto pag sa palayok. First time ko magagamit nito, kahit laking probinsya ko, hindi ko pa na-try or hindi pa namin na-try magluto sa palayok. Kaya ngayon, sinubukan ko na. Okay? Ayan. So, hintayin lang muna natin lumambot yung kamatis bago natin ilagay yung isda. Okay? Ayan, magsasaing na din ako habang nagluluto tayo ng ulam. Para pag naluto yung ulam natin is malamig na. Ayan. 2 gatang lang yung sinasaing ko. Hanggang hapunan na yun, 2 gatang. Para mas tipid sa kuryente. Diba? Natutunan ko tong pagsaing na to sa Natutunan ko tong pagsaing pag magsasaing ka sa rice cooker, dapat hanggang gabi na para mas tipid ka sa kuryente. Natutunan ko to doon sa sa auntie ko. Ayan. Ay, nakalimutan ko. Plano ko pa naman na na ang isabaw sa sinigang, yung hugas bigas. Kagabi ko pa iniisip yun. Nakalimutan ko na naman. Yan. 2 gatang din. Medyo gumaganda na yung panahon. Medyo sumisikat na yung araw. Sana tumigil na at gusto kong manood ng Spider-Man. Fan pa naman ako ng Spider-Man. Gusto ko siyang mapanood. Ayan. Kahit pala hindi rice cooker yung gamit nyo, kahit gasol. Ayan. Kung nagtitipid kayo, at kung hindi naman kayo maarte, di ba? Pag nagsasaing kayo, hanggang hapunan nyo na yun.
Lalo na sobrang mahal ng gas ngayon. Ayan. Ayan, check natin. Ayan, kumukulo na siya. Tingnan natin yung kamatis. Lambot na yung kamatis. Durogin natin. Lambot na. Pati yung bawang lambot na din. Ayan. Lagyan natin itong bangus. Ayan. Wow. Hindi ko natanda kung kailan yung last luto ko ng sinigang na bangus. Ayan. So, kakaunti pa rin yung sabaw. So, mag-add tayo dito ng sabaw pa. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa heater. Ayan. Cover na muna natin siya para maluto yung isda. Ayan. Ayan na siya. Lagyan natin tong okra. Ayan. Lagyan na yung okra. At siling haba. Lagay na rin natin. At itong labanos. Yan. Yan. Bango. Amoy na amoy mo yung Ang bango niya. Parang tunay talagang bayabas. Cover muna natin. Ayan, so may napansin lang ako dito sa nabili kong butane stove. Kasi ito yung bagong labas to eh. Yung parang slim, sobrang payat. Ang disadvantage lang dito, napapansin ko, pag sobrang lakas ng apoy, yung ganto, umiinit. Possible na umiinit. So pag nagganto, pag sobrang init, pwedeng uminit yung butane. So, pag sobrang init na, yung pressure niya sa loob, pwedeng sumabog. Tapos, may bakal siyang naka-connect dito sa loob. Ayan, oh. Ito. Mahaba to. May isa pa to eh. Ito ba yun? Ayan. Nakadikit yan. Nakaganyan. Ito, nakadikit to dun sa apoy. So, ito, nakasahod to sa puwet ng butane. So, di ba? Alam niyo yung ibig kong sabihin. Ito yung nakadikit sa apoy. Pag uminit to, iinit to. Tapos pag uminit to, dito nakapatong yung butane, iinit din, di ba? So possible na sumabog. Kaya tinanggal ko. Di ba anong purpose nila? Ba't naglagay sila ng ganito? Ito ay nakadirekta sa apoy. Siyempre pag uminit to, iinit din to. Iinit yung puwitan ng butane. Sasabog. Di ba? So, baka talaga ang purpose nila dito ay para sumabog. So, kaya tinanggal ko. So, na-apoy naman siya. Wala naman siyang problema. So, titingnan natin mamaya. Pwede ko itong idikit doon sa ilalim para nakasahod. Yan. Kasi ito talaga is hindi maganda. Possible na sumabog pag hindi ko ito tinanggal. O, di ba? Ano kaya purpose nila dito? Ba't naglagay sila ng ganito? Siguro para sumabog talaga, no? Yan, o. So, kaya tinanggal ko. Okay naman siya. Kaso nga lang, pag sobrang lakas, pag ano siya, galit na galit yung apoy, possible na uminit to. Kaya nilalagyan ko siya ng towel na may tubig para hindi siya uminit. Yan, o. Nilakasan ko yung apoy kasi nga ang gamit ko is, ang tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag. Makapal siya, kaya kailangan natin ng high pressure. Pero pag mga stainless naman yung gamit mo, kahit hindi mo siya i-high pressure, possible naman talaga, possible to na hindi uminit, di ba? So, ito lang yung idea na nilagay ko. Ayan, oh. Ang bango na. Titikman ko na ito yung sabaw. Ayan, oh. Mana natin. Ay, oh my God, sarap. Wala pa ako dito nilagay na asin or magic sarap. Yung mamasitas, pang sigang mix pa lang nilagay natin pero malasa na. Yan. Para siyang may mga buto-buto ng durog na buto ng bayabas.
Yan. Maglalagay ako dito ng asin. Mag-add pa ako ng asin. Ay, may nilagay na pala ako kanina asin. Kaso kulang pa siya. Ganto. Tapos maglalagay ako dito ng magic syrup. Magic syrup. Yan. Cover natin. Lagay ko na rin tong kangkong. Yan, lagyan na natin yan. At luto na tong ating ulam. Cover natin. Ayan. Okay na to. So, luto na yung ating sinigang na bayabas. Okay, sa palayok. Ayan. Ayan, tikiman na tayo. So, sasandok muna tayo dito ng kaunting kanin. At may pinapanood ako. Tikiman na tayo. Ayan. Ito na yung ating. Ang bango niya. Amoy na amoy bayabas. Yung sabaw, may kaunti siyang pait. Gawa dito sa, ito, sa labanos. Hindi ko kasi siya, yung parang nilama sa asin. Yung labanos kasi may kaunti siyang pait. Ang tawag dito? Pag hindi mo siya binababad sa asin or nilalama sa asin, nagkakaroon siya ng kaunting pait. Pero kaunting-kaunti lang naman. Nakalimutan ko lang. Ang ginagawa ko kasi dito sa labanos talaga, ilalamas ko sa asin para mawala yung kaunting pait niya. Yan, umulan na naman ng malakas. Kanina umiinit na eh. Kain. Oh. Sarap. Oh. Sarap. Sarap niya. Para talaga totoong bayabas yung nilagay mo. Yung gitna ng bangus, yung parang tiyan, ang lambot. Ano pala ako nakuha ang okra? So hanggang dito na lang mga kapapa. Kung gusto niyo itong ulam natin ngayong araw, so huwag niyo kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye! Doon ako kakain sa sala.